Magandang araw po sa ating lahat. Bakit po napakahalaga na matiyak natin na tayo ay nasa loob ng kawan ng Panginoong Hesukristo na sinasamahan niya at sasamahan hanggang sa katapusan ng panahon? Upang makatiyak na tayo nga ay nasa loob ng kawan ng Panginoong Hesukristo, kailangang may pinangahawakan tayong batayan sa Biblia. Sapagkat ang buong aral ng Diyos na ikaliligtas ng tao ay ipinasulat ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad na kanilang isinulat at mababasa ng buo sa Biblia. Magbasa po tayo. Unang Korinto 14:37. Sabi ni San Pablo, "Kung iniisip ninyo man na siya ay propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon." Si San Pablo po ay tinawag na maging apostol ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Unang Korinto 1:1. Siya ay inihalal ng Panginoong Hesukristo na ministro pati na sa mga hintil. Gawa 26:15-18. Siya ay ginawang tagapangasiwa ng iglesia ayon sa pamamahalang galing sa Diyos upang maipatupad ang salita ng Diyos. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, datapot ngayoy na ipahayag na sa kanyang mga banal. Kolosas 1:24-26. Si San Pedro po ay nabasa niya lahat at pinaniwalaan ang mga sulat ni San Pablo. Ikalawang Pedro 3:15-17. At inyong ariin na ang pagpapahinood ng ating Panginoon ay pagliligtas. Nagaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo, baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katyagaan. Ito rin ang sabi ni San Juan, Unang Juan 1:3-4. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Hesukristo. Ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Ngayong tiyak na natin na isinulat ng mga alagad ang buong aral ng Diyos sa ikalilitas ng tao na tinatawag na Ebanghelyo, Roma 1:16, Pes 1:13, Unang Korinto 15:1-2, puntahan na kaagad natin ang mga talata na magtuturo sa atin kung nasa loob na ba tayo ng isang kawan, kung saan ang pastor ay ang Panginoong Hesukristo o nasa labas pa tayo. Ito po ang sabi ng Panginoong Hesukristo, 1 Gs 14-16. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at sa Ama ay pagkakilala ko at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Nang naibigay na ng Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay dahil sa mga tupa at nabuhay na siyang mag-uli at nang ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa kanya, nag-iwan siya ng instructions sa kanyang 11 alagad
bago siya pumanhik sa langit. Basa po tayo. Mateo 28:16-20. Datapwat nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sa kanila'y itinuro ni Jesus. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Datapwat ang ilan ay nangag-alinlangan. At lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, "Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Ang sabi po sa verse 20, "Ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Sa nasabing talata, kanino sumasa kanila o sino ang sasamahan ng Panginoong Jesucristo palagi hanggang sa katapusan ng panahon? Ang 11 apostol lang ba o kasama ang mga magiging bagong alagad na tinuruang gumanap ng lahat ng mga bagay na iniutos ng Panginoong Jesucristo sa mga apostol? Alam naman natin na ang mga apostol ay nangamatay na, sapagkat mababasa sa Biblia na ang mga tao ay itinakda na mamatay na minsan. Basa po tayo. Hebreo 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos dito ay ang paghukom. Nang namatay na ang mga apostol at si San Pablo at si Timoteo at iba pang mga alagad ng unang siglo, sa pagkakaalam ko, sa pakikinig ko kay kapatid na Eli Soriano at kapatid na Daniel Razon ng MCGI, wala nang natala sa Biblia kung sino na ang mga nagpatuloy ng pagpapalaganap ng mga aral ng Diyos. Ang alam natin ngayon, nandiyan ang Biblia, kaya nakakatiyak tayo na iningatan ng Panginoong Diyos ang kanyang mga salita na isinulat ng mga alagad. Kaya kapag nagbabasa tayo ng New Testament, ay nababasa natin ang aral ng Diyos na isinulat ng mga alagad. Nangamatay man ang kanilang lupang katawan, ay buhay na buhay ang mga salita ng Diyos na isinulat nila. Hebreo 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Roma 14:8. Sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay, o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay. Kaya't sa magbuhay tayo o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Ang tanong natin, nasaan ngayon ang kawan ng Panginoong Jesucristo? Nasaan ngayon ang mga naging alagad at nagiging mga alagad na tinuruang gumanap ng lahat ng mga bagay na iniutos ng Panginoong Jesucristo sa mga apostol? Nangako siya na sasamahan niya sila hanggang sa katapusan ng panahon. Sa makatuwid, hanggang sa mga oras na ito ay may samahang nagsisilbing kawan ng Panginoong Jesucristo na sinasamahan niya. Sila ang samahan ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo na gumaganap ng lahat ng mga bagay na iniutos niya sa mga apostol. Sa pamamagitan ng Biblia ay maaari nating suriin ang mga samahan ngayon na nagsasabi na sila ang tunay na kawan o iglesia o katawan ng Panginoong Jesucristo. Ginaganap ba nila ang lahat ng mga bagay na iniutos ng Panginoong Jesucristo sa mga apostol? Unahin natin ang Roman Catholic Church na nagsasabing sila ang nagpatuloy ng iglesia sa Biblia.
Mahirap itong paniwalaan sapagkat marami silang ginagawa na taliwas sa mga utos ng Panginoong Hesukristo. Unang-una na, ang mga pari at pati na ang Papa sa Roma ay nagpapatawag ng Father. Ang utos ng Panginoong Hesukristo ay huwag patawag ang sinumang tao sa lupa na Ama, sapagkat iisa lang ang Ama ng Iglesia, siya na nasa langit. Mateo 23:9. At huwag ninyong tawaging inyong Ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama, sa makatwid bagay, siya na nasa langit. Sa utos ng Panginoong Hesukristo sa paggawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa na mababasa sa Mateo 28:19-20, ang gagawing alagad ay babautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at tuturuan na gumanap ng lahat ng mga bagay na iniutos niya sa mga apostol. Ibig sabihin, ang gagawing alagad ay may kamalayan na pwede nang makaunawa ng mga aral ng Diyos, na pwede nang magpasya kung sasampalataya siya o hindi upang maging alagad ng Panginoong Hesukristo. Paano ito maggagawa ng isang sanggol na binabautismuhan sa Roman Catholic Church? Wala pong utos ang Panginoong Hesukristo na magbautismo ng sanggol. Marami pa pong katuruan sa Roman Catholic Church na hindi nanggaling sa Panginoong Hesukristo, kundi turo lang ng mga tao. May vlog po ako tungkol sa bagay na ito. Pakitingnan nyo na lang po sa FB ko kung interesado kayong malaman. Ang samahang tinatawag na Christ's Commission Fellowship ay hindi itinuturo ang utos ng Panginoong Hesukristo na bautismuhan ang mga magiging alagad niya. Mateo 28:29. Kaya tahasan din nilang sinusuway ang Panginoong Hesukristo. Ang iba pang napakaraming churches na tinatawag na Evangelical, Pentecostal, Adventist, Methodist, Baptist, Lutheran, Wesleyan, Aglipayan, kasama na ang JIL, INC, Jehovah's Witnesses, etc. ay nag-imbento po sila ng pangalan ng itinayo nilang iglesia. May pangalan po ang iglesyang itinayo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Isinulat po yan ng mga alagad at mababasa sa Biblia. Basa po tayo. Daniel 9:19. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Gawa 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. 2 Korinto 1:1. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo, na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Unang Korinto 10:32. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo man, sa mga Grego man, o sa mga kaanib man ng iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos po ang pangalan ng iglesia
sa Biblia, kung saan tinawag si San Pablo at ginawa ng Diyos na tagapangasiwa nito. Unang Korinto 1:1 hanggang 2, Kolosas 1:24 hanggang 25. Si San Pablo po, nang siya ay nasa reliyon pa ng mga Hudyo, ay pinag-usig niya ang mga Kristiyano. Ang tawag po sa samahan ng mga Kristiyano ay Iglesia ng Diyos. Galatia 1:13. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang Iglesia ng Diyos. Ayan po, nakita natin sa maraming talata na Iglesia ng Diyos ang nakasulat sa Biblia na pangalan ng Iglesyang itinayo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kabaliktaran naman po ang nangyari sa iba't ibang relihiyon na itinayo ng mga tao. Kanya-kanya silang imbento ng pangalan ng kanilang iglesia na hindi mababasa sa Biblia. Kung sa pangalan pa lang ng iglesia ay nag-imbento na ang maraming samahang itinayo ng tao, paano pa po kaya sa turo? Hindi po natin maaaring matalakay dito ang tungkol sa turo o doktrina ng iba't ibang relihiyon sapagkat gugugol tayo ng maraming oras. Ang suggestion ko po, magsuri kayo. Available po sa internet ang doktrina ng iba't ibang iglesia. Inaanyayahan ko rin po kayong makinig sa MCGI Mass Indoctrination kung saan itinuturo ang doktrina ng Panginoong Hesukristo. Tinatalakay po dito ang lahat ng mga bagay na iniutos ng Panginoong Hesukristo sa mga apostol. Available din po yan sa YouTube at sa Facebook. Inaanyayahan ko rin po kayong manood sa ating YouTube channel, Truth Be Shared, Fair and Square, kung saan sa tulong at awa ng Panginoong Diyos ay nakapag-publish ako ng videos tungkol sa mga bagay na natutuhan ko sa pakikinig ko kay kapatid na Eli at kapatid na Daniel at sa ibang mga ngaral. Nasa inyo na po ang pagpapasya kung ibig ninyong malaman at makatiyak kung nasaan ang kawan ng Panginoong Hesukristo sa panahong ito. Ang natitiyak po natin, ang kawan ng Panginoong Hesukristo ay gumaganap ng lahat ng mga bagay na iniutos niya sa mga apostol. Bakit po napakahalaga na matiyak natin na nasa loob tayo ng kawan ng Panginoong Hesukristo? Sapagkat ang kawan po ang ililigtas ng Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin, ang kawan ay ang Iglesia ng Diyos, ang katawan ng Panginoong Hesukristo. Basa po tayo. Gawa 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Efeso 5:23. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na kapurihan, magpakailan-kailanman. Amen. Salamat po sa Diyos.